Good morning everyone! Today, papakita ko sa inyo yung actual tutorial or actual na mangyayari kapag ginamit nyo yung Photoman app natin, no? Yung bago nating Photoman app, no? So, dito, this time, gagamit tayo ng ating camera. So, yung camera natin, Canon 200D. Tapos, meron tayong flash na TT600, no? So, for example, lang, nasa event na kayo, no? So, ito yung camera nyo, syempre. Tapos, ito yung laptop nyo, syempre. So, example, isa-set up muna natin yung laptop natin. So, ito yung actual na pinakamangyayari kapag demo natin, ito yung actual demo natin sa apps, no? So, kunwari, before mag-start yung before mag-start yung event nyo, set up nyo muna syempre yung laptop nyo. So, yung isang app natin, nakabukas na. So, bali dalawang app siya. Saka ko na ipapakita yung isang app kasi madali lang tong isang app na to. So, yung isang app na to, dito ka nasa-set up ng template, tapos yung automatic na print, no? Nandito na siya. So, naka-set up na isang apps natin. So, yung pinaka-develop ko na lang na app, yung papakita ko sa inyo, no? Ito yung Photoman app, which is developed by me or Boss TV. So, pakita ko lang. Open natin yung app. Isushow ko lang dito sa screen para makita nyo na maigi, no? So, ito, open lang natin yung apps natin, no? So, antayin lang natin. So, yan. So, ito na yung app natin, yung Photoman app natin, no? Ito yung isang app natin. So, naka-setup na yan. Saka ko na siya ituturo kapag nilaunch ko na yung Pero madali lang to. Ito kasi yung medyo lang. Pero madali lang din naman to, yung app natin, no? So, before mag-start ng event nyo, open nyo na tong isang app nyo. So, yan dito yung layout nyo. Tapos, ito yung Photoman app natin. So, yan. So, ganyan. Open lang muna. Wala pong na kayong gagalawin. For example, magsashot tayo, no? Nasa event na tayo. Game. For example, sige, shot tayo. Mga ilang shot lang. So, magsisa tayo, mga ilang shot lang. So, repost ka dyan. Wait lang. Ayan. So, example yan. Nagsashot na tayo. Ayan. Nagsashot na tayo. Isa pa. So, ayan. After nyo mag-shot, so, syempre, kahit ilan, so, bahala kayo kung ilan shot yung gagawin nyo before kayo mag-swap ng SD card. So, mangyayari nyan, pupunta kayo dun sa operator nyo, kunin nyo yung SD card nyo or yung memory card nyo. Di ba ganito na yung ginagawa nyo dati? Magsaswap kayo ng SD card. Pero this time, magsaswap kayo ng SD card. Hindi nakatulad ng dati, naka-manual, no? Naka-manual na drag and drop, manual na printing. So this time, lagay nyo lang tong SD card nyo. Yan. So, yan. So, pagkalagay nyo ng SD card nyo, pupunta kayo dito sa Photoman app natin. Tapos, syempre, madedetect siya. Madedetect siya nung ating application, no? Tapos, pupuntahan nyo lang yung mga photos nyo. So, yan. So, ito yung mga photos natin. Yan. So, mapapansin nyo, pag lahat yan, naka-JPEG, no? So, yung Photoman app natin, tinatanggap nito is JPEG, no? Hindi siya tumatanggap ng CR2 or yung mga RAW files. Ayan. So, JPEG yan. So, pwede kayong mag-shoot ng RAW plus JPEG, no? Pero, makikita lang ng app natin is yung JPEG lang. So, yung RAW, pwede nyo siyang i-edit kung gusto nyo may post-processing doon sa bahay, tapos bibigay nyo sa client nyo. Pero dito, syempre, since instant yung Photoman, kailangan gusto nila print out agad. So, ito yun. Ayan. So, click nyo lang yung mga photos. Example, ito, yung photos natin. Wait lang. So, dito sa may source, itong source, pipili lang kayo. Siyempre, nasa letter D yung Photoman, lalabas naman yung source natin, yung SD card nyo dito. Tapos, automatic, pupunta yun sa DCIM. Yan. Tapos, ito yung mga photos galing sa may camera nyo, siyempre, or sa SD card. So, yan. So, yan. Kunwari, ito na. Tapos, yung target nyo, isa-set nyo lang yung,
itong isang destination, no, yung target nyo. Yung gagawa tayo ng target na folder, yun, doon natin siya ilalagay. Itong target na to, no. Yan. So, ang mangyari niyan, pag nilagay nyo na SD card na ilagay nyo na yung source, tapos yung target na ilagay nyo na, kiklik nyo na lang kung gusto nyo siyang 1 by 1 nyo siyang ipiprint, or 1 by 1 nyo siyang, or gusto nyo lahatan na sabay-sabay. Pag pinindot nyo yung print all, yan. So, magpiprint na siya ng kusa, may kasamang template, tapos nagpiprint siya ng dire-diretso, no? So, lahat yun mapiprint. So, ibig sabihin, pag nag-print all kayo, pwede na kayong bumalik sa table. Kunwari, mag-isa lang kayo sa event. Pwede nyo pindutin yung print all. So, habang nagtatrabaho ng sarili yung laptop, habang nagpiprint siya, at naglalagay sa layout nung ginawa niyong layout para sa client nyo, pwede na kayong bumalik sa table, pwede kayong mag-shot kung solo lang kayo, no? Para pagbalik nyo, print na lahat ng ginawa ninyo. So, pero pag kami operator naman kayo, tapos 1 by 1 lang yung gusto nyo i-print. Example, magpiprint tayo. Kaya pag pinit nyo yung print 1, yung print 1 by 1, yung photo niya kinuhanan nyo, lalagyan niya yung isang app, lalagyan niya na template, tapos dadali niya sa print. So, papansin nyo, yan, pumasok siya sa may print queue, no? So, burahin natin to, yung iba, para makita nyo kung papasok. For example, itong photo na to, mamimili ako. Ito, pangit to. Siyempre, hindi ko yung ipiprint. So, ito, sumunod, yan, ito yung ipiprint natin. So, maganda to. Sabi natin, yan. Kasi natin yan, ipiprint natin yan. Pindutin nyo lang yung button na 1 by 1, no? Para yan lang yung mapiprint, no? So, lalagay niya ng template, tapos mag-auto-print din siya. So, ito yung print. Dahil wala nakakabit na printer, lalabas lang yung notification, no? So, ganun siya gumagana, no? Tapos, at the same time, nakikita nyo dito sa taas, yung to print, ito yung total number na laman na JPEG nung itong file ninyo, no? Yung file, yung sa may SD card nyo, ito lahat yung total number, total count ng photos na nandun sa SD card nyo. Yung nandito naman sa baba, yung total number of prints, ito lahat yung mapiprint po ninyo sa event ninyo, no? Yan. For example, yan, nakadalawa na tayo. So, yung print pa tayo ng pangatlo. Yan, pangatlo. So, mapapansin nyo, yan, ito na yung pangatlo. Pangatlo na rin dito, no? Yan. Tapos, for example, gusto nyo naman, lahat nyo na ipiprint yan. So, pipindutin nyo lang itong print all, no? Itong print all. Yan. Print all tayo, no? Print all. Papansin nyo, pagiging 4 to, no? So, ang printing niyan is every 5 seconds, no? So, number 4 na, pang-apat niya na piniprint to. So, tapos magbibilang yun ng 5 seconds uli. So, magpiprint siya ulit siya ng bago. Bibilangin niya kung ilan yung napiprint na. So, pang-6 na to, no? Yan, pang-6 na to. So, wala kang pinipindot, no? Isang pindot lang ginawa natin yung print all. Ito, pang-7 na. So, pang-8. Ito na yung piniprint niya, yung pang-8. Tapos, nasa pang-9 na tayo, no? Sa pang-9, ito na yung piniprint niya. Yan. So, every 5 seconds yung print niya, no? So, pang-10, kunwari, biglang may nangyari or may nag-jam sa printer. Gusto nyo i-stop yung printing niya, yung naka-print all. I-stop nyo lang tong print all, no? Tapos, mag-i-stop na siya dun sa last na piniprint niya, no? Yan. Tapos, kung mapapansin nyo, nandito na yung total number ng count ng na-print ninyo, no? Yan, ito na yung total prints nyo sa isang event, no? So, kung gusto nyo barahin to, yung total number of prints, i-refresh nyo lang. So, yan, no, refresh. Tapos, pag i-exit nyo yung memory card nyo, hilahin nyo lang, kahit kasi wala namang exit yung memory card sa laptop natin, no? So, hilahin nyo lang. So, pansinin nyo, mawawala na rin yung magre-refresh na rin yung program nyo, no? So, kapag tinignan nyo yung source, wala na. Sa drive C na lang kasi tinanggal nyo na yung memory card nyo. So, pag ganon, pwede na kayong bumalik ulit sa nyo. Kung isa lang memory card nyo, saksak nyo ulit sa may camera nyo, then pwede na kayong bumalik dun sa event ninyo, no? So, ganon gumagana yung ating Photoman app, no? Yan, no? So, pwede na kayong bumalik. So, yun, no? So, I like your door. Okay, mamaya. Okay. Yay!
So, ayun, ganun gumagana yung ating Photoman app, ganun lang kadali. So, ulitin ko lang yung demo natin. So, example, nasa event kayo, setup nyo muna yung laptop nyo, yung isang apps, nandito nakalagay yung inyong templates, tapos ito yung Photoman app natin. Tapos yung camera, syempre, yung photographer, magsha-shot na siya. After niya mag-shot ng mga kung ilan yung gusto niya, pwede siyang bumalik doon sa operator nyo. Bigay niya yung memory card. Sasalpak ni operator yung memory card dito sa ating computer. Then, automatic madedetect siya ng ating Photoman app. Then, isi-select nyo lang yung source, yung SD card, tapos yung target natin, yung folder natin. So, ito yung target folder natin. Then, pwede na siya mag-print ng paisa-isa kung alin lang yung gusto niya i-print. Tapos, magkakaroon na sa automatic ng layout. Then, mapiprint na automatic sa printer natin. Then, may second option ng pag-print. Pwede niyang pindutin na yung print all. Lahat ng photos na kinuha niyo doon sa SD card. So, lahat ng nandun is mapiprint na ng isa-isa, no? Lahat yun mapiprint, no? Dito sa apps natin, meron ditong to print kung ilan yung photos na nandun sa SD card nyo. JPEG lang po yung binabasa niya. So mapupunta siya dito kung ilan yung count nun. So, kung meron kayong 200 shots na nandun, yun yung nandito sa to print, no? 200. Yung nandito naman sa baba, total number of prints, ito yung kung ilan yung mapiprint nyo sa event ninyo, no? So, ganun kadali lang gumamit ng Photoman app nyo. So, very automated na siya, hindi na katulad nung dati na manual drag and drop kayo sa Photoshop, tapos manual printing, no? So, bawas trabaho to, no? So, kung gusto nyo na itong application na to, i-DM nyo ako sa TikTok and sa Facebook, Boss TV Tutorial, no? So, magpa-reserve kayo, i-release ko tong apps na to by August 20 or 25 na may pina-fine na lang tayo sa security ng app, no? So, ayun lang, na. So, thanks for watching!